Bago nga ako magsundo sa mga estudyante ko, umakyat na nga muna ako dito sa taas para nga makapaglinis at makapagwalis na nga rin dahil malikabok na nga yung sahig. Para naman sa ulamin namin, nagluto lang ako nitong sari-saring gulay at nilagyan ko ng giniling. Maagang pasok ng asawa ko at nagbabaon niya siya ng kanin at ulam dahil medyo mahal nga daw yung mga bilihin doon banda sa may pinagtatrabahuhan niya. Kaya ito hindi pa nga ako natatapos magkapit, nag-asikaso na nga rin ako nitong gulay na lulutuin. Mas nakakatipid kasi kami pagka nagbabaon niya siya ng kanin at ulam, pati na nga rin ng tubig, hindi na siya bumibili sa labas. Madalas pagka nagluluto ako ng gulay, simpleng gisa lang yung ginagawa ko at walang kahit na anumang sahog. Pero ngayon may nakita nga akong giniling dito sa mga paninda ko, kaya kumuha ako ng isang maliit na lahat. Ito na yung magiging sahog dito sa lulutuin kong gulay. Ginisa-gisa ko lang saglit yung giniling na nasa kan, pagkatapos nilagay ko naman itong mga sari-saring gulay. First time ko nga pala na magsasahog nitong giniling na nasa kan dito sa ginisang gulay. Yung pinangsasahog ko minsan ay mga sardinas lang, minsan naman i-corn beef. Bibihira lang din naman ako magsahog ng mga ganun. Yung pinakamadalas na ginagawa ko ay ginigisa ko nga lang, minsan dinadamihan ko ng sibuyas at bawang para mas malasa. Kinalakihan ko na pagluluto ni nanay sa gulay ay yung simpleng gisa nga lang, pagkatapos nilalagyan lang ng toyo, at sarap na sarap nga ako pagka ganun lang yung luto sa gulay. Kaya ngayon ang madalas na pagkakaluto ko sa gulay ay ganun na nga lang din, yung pinagtitimpla ko lang itoyo at paminta, pagkatapos walang sahog na kahit na ano. Kaya siguro natuto rin kumain ng gulay yung mga dinos ko dahil wala nga silang ibang pagpipilian, pagkagulay nga yung niluluto ko dahil hindi ko nga sinasahugan. Pagkatapos ko naman maluto itong ginisang gulay, dito sa kawaling pinaglutoan ko, hindi ko na nga hinugasan yan, naglagay ako ng mantika at prinito ko na nga itong isang tuyo. Balot lang na tuyo yung binili ng asawa ko at halagang 20 pesos na yan. Prinito ko lahat at babaonin niya nga yan lahat. Pagka nagbabaon pala siya ng mga ulam, dito nga lang nilalagay sa plastic dahil nga yung mga nabili kong baonan, inatatapon niya yung sabaw at hindi pa nga ako nakakabili ng mga baonan na pag nilak nga hindi natatapon yung sabaw na nilalagay. Diretso kasi niya yan nilalagay sa bag niya at natatagilid niya minsan, kaya hindi ko nga pwedeng ilagay doon sa mga baonan na nabili ko. Pagka natagilid niya, matatapon pa nga yung sabaw at magkakalat nga lang sa bag niya, kaya mas prepare ko na nga lang din na ilagay nga dito sa plastic. Hanggang alas 9 na nga ito at nakapagbihis na nga rin ako dahil nga pagka alas 11 naman na nagsusundo ako kay Bunso sa school. Pero bago nga ako magsundo, maaga pa naman, kaya ito naglinis na nga muna ako dito sa taas. Araw-araw nagwawalis na nga kaagad ako dito sa taas pagka wala nga yung mga bata dahil sabay-sabay na nga yung pasok nila. Nakakapaglinis ako dito ng maayos nang walang nangungulit. Nung mga nakaraan kasi nung hindi pa nga sabay-sabay yung pasok nila tuwing umaga, hindi nga ako makapaglinis ng maaga dahil si Chuchay itulog pa nga ng mga ganong oras. Gigising si Chuchay mga alas 10 na ng umaga, hindi na nga rin kaagad ako makapaglinis dito sa taas dahil nga pagka ganong oras medyo mainit na nga dito sa taas. Kaya nakakapagwalis lang kami nun dito sa taas. Pagkagabi na nga, pagkarating ng asawa ko galing sa trabaho niya, siya na nga yung nagwawalis bago nga sila maglatag ng higaan. Ako naman nakakapaglinis nga lang ng buong bahay pagka Sabado at Linggo dahil pinapababa ko nga sila ng maaga at ako naman naglilinis na dito sa taas. Minsan naman pag hindi nga ganong kadumi dito sa taas, tumutulong yan sila sa paglilinis, pero pagka sobrang maalikabok nga, pinapababa ko yan sila lahat dahil nga inuubos sila pagka maraming ang alikabok. Ito pala sa ilalim ng upuan, medyo marami nga yung nakatambak dyan na nasa karton at yan yung mga gamit ng asawa ko sa trabaho. Pagka mga gantong oras talaga makalat dito sa taas dahil nga yung mga bata pagka kumukuha nga sila ng mga gamit pang school, napakakalat nga dahil hindi na nga nakakapagligpit at nagmamadali na nga kami tuwing umaga. Kaya nakakapagligpit nga lang ako dito banda sa may labas pagka nasa school na nga yung mga estudyante ko. Araw-araw pagka naglilinis ako dito sa taas, palagi ko to pinupunasan dito banda, pero iwan ko ba parang hindi nga naubos itong mga alikabok kahit na araw-araw naman pinupunasan. Hindi ko na nga alam kung saan ang gagaling itong mga alikabok dahil araw-araw naman nagpupunas ako dito, pagkatapos yung bahay namin malayo naman sa kalsada. Itong pinaglalagyan ko pala ng TV, may mga bakbak na yan dyan sa baba dahil medyo matagal na nga rin yan at singtanda na yan ng panganay. Nangihinayang naman ako itapon, hindi pa nga siya ganun kasira, pagkatapos wala pa nga akong pampalit. Itong gantong kakalat na bahay namin ay hindi nga pala normal dahil nga yung normal na kalat ng bahay namin ay nagkalat niya yung mga papel, yung mga laruan nila at kung ano-ano. Dahil nga maaga pa naman at kakapasok lang ng mga estudyante ko sa school, hindi pa nga ganun kakalat. Mamayang hapon nga pagka-uwi nila ay sobrang kalat na nga dito, lahat ng mga laruan nila nakakalat, pati nga yung mga papel na pinagdrawingan nila. Marunong naman na magligpit yung mga anak ko dahil medyo malalaki na nga rin, grade 6 na yung panganay ko, grade 4 naman yung pangalawa at si Bonso ay grade 1. Kaya nga lang mga bata pa rin sila, kaya iba pa rin talaga yung pagliligpit nating matatanda. Gaya na nga lang nitong mga laruan na nakalagay dito sa tray na black, may pinaglalagyan niya ng mga laruan nila, kaya nga lang ganyan niya yung pagkakaligpit nila, pinatong lang dito sa may tray. Kaya pinagpupunasan ko na nga lang muna itong tray, pagkatapos binalik ko na nga lang din muna itong mga laruan nila na pinagpapatong nila dyan, at pagkatapos ko nga magligpit, ako na lang yan ibabalik sa mga pinaglalagyan ng laruan nila. At ayun lang muna, maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!